paano siya nakakuha basta karne ng tao at ng ulam na nakain natin galing sa karinderya niya? Tama rin po kayo. Siya nga po ang pumatay kay Aling Mirna. Yung mga nawawalang parte ng katawan ni Aling Mirna, nasa dinuguan na po yun na niluto niya ngayong gabi. Ang pagkakaroon ng katuwang sa buhay ay isang bagay na hindi matatawaran. Hindi mabibili kahit gaano pa kalaking halaga. Siguro nga kahit yun lang, may tuturing ng kayamanan. Kaya ang tanong, ano ang kakayanin nating ibigay para makamit ang ganong klaseng relasyon? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Naniniwala ba kayo sa kasabihang no man is an island? Na lahat tayo kailangan ng isa't isa para mabuhay. Paano kung sabihin ko na maski po pala sa mga aswang, uso rin ang kasabihan na yan? Na minsan, may mga aswang din pala na gustong may kaibigan sila at kapamilya. Miss Anne, yun po ang nangyari sa amin ng mama ko. Sa pagkakaalala ko, 8 taong gulang lang ako noon, nang natipuhan kamit, kamuntika ng gawing aswang ng dalagang dayo sa sityo namin para magkaroon po siya ng pamilyang makakasama. Ma, wala pa ba si Papa? Akala ko sabi mo 7:00 darating. 10 na po eh. 3 oras ang nakalipas simula na mag-7:00. Nagugutom na talaga ako, Ma. Nak, di ba may noodles pa sa kaldero? Yung natira natin kagabi, yun na lang muna ha. Pwede yun na lang. Sige na, good girl ka diba? Good girl ni Mama. Yun na muna kainin mo. Pagdating ni Papa, pagluluto kita ng masarap ha. Yung paborito mo. Ano sa mga paborito mo ang gusto mong lutuin ko? Ha? Sinigang? Fried chicken? Menudo? Ano na, dali. Sabihin mo para pagdating niya, makapamalengke ako agad. Mama, pinapaasa mo lang ako eh. Pagdating ni Papa, yung fried chicken na hihingin ko magiging pinakulo ang chicken. Tas buti pa sana kung tinola o di kaya sinigang na chicken. Pero hindi eh, noodles yun. Maggi na chicken. Hindi ipagluluto nga kita ng masarap pagdating ng Papa mo. Wala ka bang tiwala kay Mama? Narinig ko po kaya kayo ni Ate Gaya. Nagagalit na siya kasi late na naman yung renta natin ngayong buwan, di ba? Tapos sabi mo pagdating ni Dolfo, Ate Gaya, bibigay ko po ng buo yung sahod niya. Pag binigay mo ng buo, edi wala ka na pong pambili ng ulam na gusto ko. Sinabi ko lang yun para hindi siya magalit. Sinabi ko lang na ibibigay ko ng buo pero kalahati lang bibigay ko sa kanya. Tapos makikiusap na lang ako. Pag binigay ko sa kanya ng buo ang sahod ng Papa mo, edi mamamatay naman tayo sa gutom nun. Bale, may pambili ka po talaga ng ulam na ire-request ko? Oo nga, ne. Ang kulit-kulit pa ulit-ulit. Siyempre, sinisigurado ko lang po. Sige, ang gusto ko pong ulam, chicken. Tapos yung luto. Sige, tinola ang may papaya na lang. Maraming dahon na sili. Tas Mama, nakikinig ka ba? Nakikinig ako. Ano ba yun? Damihan mo rin yung sabaw ha. Para pang lunch, dinner at breakfast na hanggang bukas. Sige. Mama! Oh, Mama na naman. Promise mo po, tinola yung chicken na may sabaw natin ha? Hindi Maggi na chicken? Ma, kasi sawa na ako ron eh. Para nga pong naninilaw na balat ko, kakagano natin. Hoy nak, wag naman. Hindi maganda yon. Kung totoong naninilaw ang balat mo, may hepa kapag ganun. Hepa? Ano po yun? Iibang version ng hep hep hooray ma? Pagtahol ni Bantay matapos niyang makita ang pagdating ni Papa, hindi na ako inintindi pa ni Mama. Nakangiti niyang tinakbo si Papa sa bakuran. Mula sa bintana kung saan kami parehas na nakadungaw ni Mama, ay kitang-kita ko kung paanong napawi ang ngiti sa labi ni Mama.
Pagbilis ng galaw ng bibig ni Mama, napatakip si Papa ng tenga't malalaking hakbang nang pumasok sa loob ng bahay. Huwag mo akong talikuran! Hindi pa ako tapos! Kinakausap pa kita, Dolfo! Pinang, pwede ba? Mamamatay ka ba kung pagpapahingin mo muna ako ng ilang segundo pagdating ko bago mo ko ratratin at sabihan ng kung ano-anong problema ng pesting pamilyang to? Hindi naman, di ba? Anong sabi mo? Pesteng pamilya? Yan ang tingin mo sa akin at sa anak mo, ha? Peste? Pabigat? Na kami ang dahilan kung ba't hirap na hirap ka sa buhay? Oo nga. Yun ang tingin ko sa inyo. Yun ang tingin ko sa'yo. Tuwing uuwi na lang ako galing trabaho, pakiramdam ko pasan ko ang mundo. Hindi ako makahinga. Para akong sinasakal. Ganon kayo kabigat kasama. Sige, gawin mo. Subukan mo. Sampalin mo ako. Saktan mo ako. Gumanti ka. Pakita mo sa akin at kay Nene na wala ka talagang kwentang padre de pamilya. Ang bigat-bigat namin kasama. Ba't ikaw ba hindi? Akala mo ba sarap na sarap kami sa buhay na naibibigay mo, ha? Aba, for your information, hindi rin ano? Napaka mo? Pagkatapos mo ipangako sa akin ng langit, buwan at mga pesteng bituin, gaganatuhin mo na ako ngayon? Napakasinungaling mo! Manluloko! Kung sinungaling ako at manloloko, isa ka namang malaking uto-uto. Maniwala ka bang kaya kong ibigay yung buwan at bituin? Eh yung mangga nga nun, di kita maikuha kasi di ako marunong umakyat. Sa dalas na nangyayari ito sa pamilya namin, natuto na akong wag makialam. Bukod sa nadala na ako nung minsan akong naaksidenteng masampal ni Papa habang nag-aaway sila, alam ko rin naman na hindi sila titigil kahit umiyak pa ako ng dugo. Sa pilitang kinuha ni Mama ang bag ni Papa. Dali-daling inagaw ni Papa ang bag niya pero nakuha na ni Mama ang wallet ni Papa na siyang pakay niya at nakitang wala roon ang sahod ng tatay ko. Muli niyang binulatlat ang wallet ni Papa na para bang biglang lalabas to ng perang hinahanap niya. Nang hindi yun nangyari, mas uminit ang ulo niya. Kung may laser beam lang sa mga mata niya, siguro patay na si Papa. Nasaan na? Ang ano? Ano ba kasi hinahanap mo dyan, ha? Huwag mo akong paandaran ng peking kaeng-engan mo, Dolfo. Wallet mo ang hawak ko. Wallet! Ano sa tingin mo gusto ko makita sa wallet, ha? Pigsa? Pera, syempre! Nasaan ang pera mo? Nasaan ang sahod mo? Ano sahod? Huwag mo akong gawing tanga! Alam kong sahod mo ngayon, Dolfo! Kaya nasaan na? Saan mo dinala yung pera? Kailangan natin yun. Pag hindi natin naibigay kay Ate Gaya kahit kalahati lang, mapapalayas na tayo. Wala na tayong bigas. Maski asin. Yan. Ito mismo yung ibig ko sabihin. Ang bigat-bigat mong kasama. Bata ka pa't kasing lakas din ng kalabaw. Pero ba't kailangan ako lang yung magbanat ng buto sa atin? Ba't kaya di mo ako tulungan magdala ng pera sa pamilyang to, di ba? Hindi yung puro ka na lang hingi. Matapos niyang sampalin si Papa, nanginginig ang kamay na napahawak si Mama sa gilid ng blusang suot niya. Binuka niya ang bibig niya. Noong unay walang tunog ang iyak niya. Tas bigla na lang napuno ang bahay ng hagulgol ni Mama. Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal-kapal mo! Di ba ikaw yung nag-uwi sa akin sa pesteng baryong to? Ikaw yung namilit. At nagmakaawa na sumama ko sa iyo rito. Naiwan kong trabaho ko para magpamilya tayo para bigyan ka ng anak. Alam mo ngayon kung gawin yun noong una. Pero para sa'yo, dahil mahal kita, mas pinili kita kaysa sa di hamak na mas maayos na buhay na meron ako sa Manila. Tapos ngayon, sasabihin mo na nabibigatan ka sa akin. Sabi ng anak mo, sa pamilya natin na ikaw naman ang unang gumusto. Akala ko gusto ko. Akala ko kaya ko na magpamilya. Hindi pa pala. Ano? Alam ko narinig mo yung sinabi ko. Huwag mo nang paulit. Akala mo gusto mo. Akala mo handa ka na pero hindi pa pala. Rodolfo, 8 taong gulang ng anak natin. 1 dekada na tayo nagsasama. Ngayon mo lang naramdaman. Naisip na hindi ka pa pala handang magkapamilya. Eh, ba't hindi mo yun sinabi nung unang taon na nagsama tayo? Bago ako mabuntis kay Nene. O di kaya bago siya mag-1 taon. Bakit ngayon pa? Umami ka sa akin. Meron ba? Ano? Meron ba? May babae ka ba?
May iba ka ba? May kabit, kirida, kalaguyo, o kung anumang tawag sa mga pesting babae na nakikiapid sa asawa na may asawa. Wala nga. Huwag kang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, wala akong babae, walang iba. Sadyang ayaw ko na sa'yo, Pinang. Para ako namamanhid eh. Wala na akong maramdaman sa inyo. Sige na please. Hayaan mo na ako, palayain mo na ako. Huwag mo nang hayaan na mapuno ako ng galit Kaya ba nung mga nakaraang buwan? Ay hindi. Hindi lang nung nakaraang buwan. Nung nakaraang taon pa. Kaya ba nung nakaraang taon, isinusubok mo ng sobrang pasensya kung pinapagod ako kasi ito yung gusto mo. Yung matapos tayo. Yung bumitaw ako. Pagtango ni Papa kay Mama, nakita ko kung paanong gumuho ang mumunti niyang mundo. Nagalit ako kay Papa. Nagalit ako hindi dahil iiwan niya kami, kundi dahil sinaktan niya si Mama. Okay lang sa akin na iwan niya kami. Ang hindi okay sa akin ay yung saktan niya ng ganon ang mama ko. Tahimik akong lumakad papalapit sa kanila. Pagdampot ko sa wallet at bag niya, nagpasalamat pa siya. Hahawakan sana ako ni Papa pero humakbang na ako palapit sa umiiyak kong mama. Nak, Hindi niyo po ako, anak. Di ko rin po kayo, Papa. Mula ngayon, kami na lang ni Mama. Anak niya na lang ako. Nene, Bakit ka po nagagalit? Di ba ikaw may gusto nito? Ano yun pa? Pwede mo kaming saktan ni Mama? Pero bawal ka naming saktan? Pwede mo akong awayin, pero ako, di pwedeng umaway sa'yo? Nak, di naman sa ganun. Mahirap ay paliwanag pero paglaki mo, maiintindihan mo rin ako. Siguradong maiintindihan mo ako. Po, hindi kita maiintindihan pa. Ngayon pa lang kasi, hindi na kita naiintindihan. Lalo na po pag malaki na ako. Narinig ko po lahat ng sinabi mo kay Mama. Kay bantay na aso lang. Hindi ko po yun kayang sabihin. Pero ikaw, nasabi mo sa akin. Nasabi mo sa amin ni Mama. Nene, Ayoko na po kayo rito pa. Umalis na po kayo. Hayaan niyo na po kami ni Mama. Bumunot si Papa ng ilang libo galing sa bulsa niya. Yun yung perang hinahanap ni Mama sa wallet niya. Walang imik niya yung nilapag sa lamesa. Paglabas ni Papa ng pinto, yun na rin yung huling beses na nakita ko siya. Sa isang iglap, Mama na lang ang meron ako. Masipag si Mama, pulido siya magtrabaho at mabait din. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya makakuha ng regular na trabaho. May napapasukan siya pero parating extra at ang kita niya ay hindi sapat sa dami ng kailangang bayaran at pagkagastusan. Sa takot na baka isang araw mapagod din si Mama at marinig ko rin sa kanya na bigat na siya sa akin, nagpresenta akong magtrabaho. Noong una ayaw niya pa. Mas gusto niya sanang bahay at pag-aaral na lang ang intindihin ko. Pero nagkapatong-patong ang utang namin. Kaya sa huli, pinayagan niya rin akong maging tagapitas ng sampagita na 30 pesos kada 2 linggo ang bayad. Maliit lang yon, pero kahit papaano, natawid nun ang pambaon at pangkain ko sa school. Sa murang edad, ramdam at naiintindihan ko na yung bigat ng mundo na akala ko'y ilang taon pa bago ko maranasan. Nene! Po, Ma! Bakit? May nangyari po ba? Ano po yun? Mabuti gising ka pa. Akala ko tulog ka na eh. Matutulog na po sana. Kakatapos ko lang magtupi ng mga sinampay natin eh. Ganon? Ang bait-bait talaga ng anak kong to. Dahil dyan, may surprise ako sa'yo. Surprise? Ano po? Anong surprise? Pikit ka muna. Pikit lang ha. Huwag kang mumulat hanggat hindi ko sinasabing pwede na. Opo. Bago siya kumanta, inutusan niya na akong buksan ang mata ko. Imbis na hipa ng kandila, pagkatapos, nagugulahan akong tumingin kay Mama. Kung hindi na pa ako inutusang mag-wish, ay hindi ko pa sana papatayin yung kandila. Yay! Happy birthday, Nak! Anong wish mo? Ha? Anong wish mo? Share mo naman kay Mama. Ay, wag pala. Sabi di raw nagkakatotoo yung wish pag pag pinagsabi. Hindi po ako nakapag-wish. Ay, hindi. Bakit hindi? Nawala po sa isip ko eh. Nataranta kasi akong hipan yung kandila.
Tas iniisip ko pa rin kung bakit may dala kang cake at bakit mo ako kinakantahan ng happy birthday. Eh, hindi ko naman birthday. Nung nakaraan pang birthday ko, ma. Nakalimutan mo na? Hindi. Siyempre hindi ko nakalimutan na tapos na yung birthday mo. Gusto ko lang i-celebrate ulit ng may cake kasi nagkapera ako. Nagkapera ka po? Saan galing? Paano? Eh, di ba nakasahod ka na? Tas yung sahod mo po, binayad na natin sa tindahan. At pinangbigay sa kulang natin kay Ate Gaya. Ah, ma! Aray! Narabis ka ba? Bigla-bigla ka na lang pong nangangagat. Kasi nakakagigil ang kadaldalan at pagiging usisera mo. Bumuntong hininga si Mama. Hinawakan niya ang kamay ko at may paglalambing yung hinalik-halikan, habang ang mga mata niya'y nangungusap habang nakatingin sa akin. Pag tinitingnan niya ako ng ganon, pakiramdam ko, ako ang mundo ni Mama at pag nararamdaman ko yun, parang ang swerte-swerte ko pa rin na siya ang naging mama ko kahit na hirap kami. Ang matured mo ni. Thank you, ma! Pero dapat hindi Po! 8 years old ka lang, batang-bata ka. Hindi ka pa nakakaisang dekada pero yung utak mo pang matanda na hindi naman dapat. Kasi nga bata ka pa. Dapat nagpapakabata ka. Di bale, mula sa araw na to, magbabago na yung lahat. Yung trabaho mo sa Sampaguitahan, pwede ka nang umalis doon. Mag-aaral ka na lang ulit. Yung masasarap na pagkain na gusto mo, mabibili ko na sa'yo. Itong cake na inuwi ko, simula pa lang to. Marami pa akong bibilihin para sa'yo, anak. Hinawakan ni Mama ang pisngi ko. Paulit-ulit niya akong hinalikan at pinanggigilan. Nang mapansin niyang hindi ako nag-e-enjoy sa paglalambing niya, dahan-dahan siyang tumigil. Pagbitaw niya sa akin, sumeryoso rin ang mukha niya. Ne, hindi ka ba masaya na aayos ng buhay natin? Siyempre, masaya po. Pero ma, paano yan nangyari? Ba't biglang okay na pong lahat? Anong ginawa mo? Nakahanap na ako ng bagong trabaho sa kabilang barangay. Malaki yung sahod. Tapos may tip din pag nagustuhan ng customer yung serbisyo. Yun nga lang. Yun lang? Yun lang ang ano, ma? Gabi yung pasok ko Gabi duty ko. Nandito ako sa umaga, natutulog. Pero sa gabi, kailangan ko magtrabaho. May iwan ako mag-isa. Rito. Sa gabi. Ma, ayoko. Natatakot ako. Yun na lang kasi yung available na shift Shift? Ano po yung shift na yan, ma? Saka anong trabaho po ba yung gabi yung pasok? Si Q ka rin ba? Parang si Papa? Ay, sorry. Sabi mo nga pala ayaw mo nang pag-usapan natin si Papa. Hindi ako si Q. Waitress. Waitress si Mama at dishwasher sa isang 24 hours na restaurant malapit sa May Pier, dun sa kabilang barangay. Nak, sige na ha. Pumayag ka na kunin ko yung trabahong yun. Gagaan talaga ang buhay natin gawa ng trabahong to. Mabibigay ko na lahat ng gusto mo. Huwag ka mag-alala. Bibili naman kita kay Ate Gaya Sa harap lang naman siya. Aalis ako pag tulog ka na at pagising mo sa umaga, nandito na ulit ako. Hindi mo mamamalaya na nagtatrabaho ako. Sige na nga po, ma. Pero ma, pag day off mo, huwag ka nang aalis Huwag ka nang umanap ng ibang trabaho para magkasama tayo. Kasi di ba po, sabi mo, sa umaga tulog ka, tas nasa school ako nun. Pag uwi ko, tulog ka pa rin. Tas wala ka na sa gabi kasi may trabaho ka. Hindi na tayo magkakasama pag weekday. Dahil sa work mo. Kaya sa day off mo... Oo na. Sa'yo day off ko. Pag day off ko, ikaw lang ang aasikasuhin ko. Maraming kaibigan at kumare si Mama sa lugar namin. Sila nga ang dahilan kung ba't naitawid namin ang sumunod na mga buwan pagkatapos kaming iwan ni Papa. Pero sa hindi malamang dahilan, mula nang mag-umpisang magtrabaho si Mama sa restaurant sa kabilang barangay, bigla na siyang iniwasan ng mga kaibigan niya. Pag binabati ko sila, di na nila akong iningitian. Di na rin sila pumapayag na makipaglaro sa akin ang mga anak nila. Gumaan nga ang buhay namin ni Mama, nawalan nga kami ng problema sa pera, pero parang biglang buong barangay namin ayaw na sa amin. Oh,
Ba't dala-dala mo pa rin yung minudo? Wala bang tao sa bahay ni Ninang Gina mo? Ma, ayaw niya raw po. Ayaw niya? Paano ayaw niya? Ba't ayaw niya? Paborito niya yan. Kaya nga niluto ko yan eh. Kasi alam kong hindi niya yan mahihindian eh. Pero hinindihan niya po. Ganun ba talaga kalala ang away niyo ni Ninang? Ano ba kasing pinag-awayan niyo tinatawag kanyang impact tita? Ano? Opo ma, tinawag ka ni Ninang na impact tita. Sabi niya, di raw siya tatanggap ng kahit na ano galing sa tulad mong impact tita ang walang konsensya. Nagulat ako nang bigla niyang kinuha ang mangkok ng ulam. Sinipulan niya si Bantay. Pagpasok ni Bantay, pinakain niya yung ulam. Ma, Himpaktita pala ha? Tas ano, ayaw niyong tumanggap ng kahit anong galing sa akin? Di sige, wag. Pag nagipit sila't kinailangan nila ng pera, tatawanan ko lang sila. Judgmental. Kala mo kung sino ang lilinis? Kung wala naman sa ibang bansa ang Ninong Remo, o kung di kaya siya ang napunta sa sitwasyon ko, gagawin niya rin tong trabaho ko ah. Magpapakadumi din siya at magpapakababa. magpapakarumi rin siya at magpapakababa? Bakit po ma? Nagpapakarumi po ba kayo at nagpapakababa? Ano po ang ibig sabihin nun? Wala. Sorry. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Sorry ha. Sorry. Uminit lang talaga ang ulo ko't nainis gawa ng Ninang Gina mo. Ay mali. Gina lang pala. Gina na lang siya, hindi na Ninang. Huwag mo na siyang tatawaging Ninang ha. Opo. Pero, ma, ano muna ibig sabihin sa marumi at mababa ka? Wala yun. Huwag mo na isipin. Ilang segundo pagkatapos kong ngumuso, humugot si Mama ng malalim na hininga. Hinawakan niya ang pisngi ko't paulit-ulit siyang tumango sa akin. Waitress ako at dishwasher sa restaurant, 'di ba? Yun ang ibig sabihin sa nagpapakaruni at nagpapakababa. Marumi ako kasi nadudumihan ako gawa ng trabaho ko. Tingin ko sa sarili ko mababa kasi mababa naman talaga yung posisyon ko sa trabaho eh. Yun lang ang ibig ko sabihin, wala nang iba. Ano? Okay na? Hindi mo na ba poproblemahin kung ano yung ibig sabihin ko sa sinabi ko? Opo, hindi na po. Pero ma, Ano na naman? talaga bang di na kayo magkakabati ni Ninang Gina? Hindi ko na siya ninang. Hindi ko rin alam eh. Ayoko naman sana na madamay kayo sa away ng matatanda. Pero siya ang nauna eh. Dinadamay ka niya. Ayaw niya na ipakaibigan sa iyo yung anak niya, di malamang palalayuin din kita sa anak niya. Ayoko naman magmukha kang kawawa, ano? Magsabi ka nga sa akin, nalulungkot ka ba na iniiwasan ka na ni Cherry? Opo, pero okay lang din naman na ayaw nila sa akin. Nandiyan naman si Bantay. Siya na lang best friend ko. Tas sa habulan, hindi ako magiging taya. Kasi si Bantay lagi nangahabol. Tas kahit siya lang yung laging taya, di siya nagrereklamo. Masaya pa nga siya eh. Kaya ma please, pumayag ka nang dito na siya matulog. Paliliguan ko siya araw-araw. Ay, wag naman ganun. Pag pinaliguan mo siya araw-araw, magkakasakit siya. Di tuwing kailan lang pwede ma. Mga 2 beses sa isang buwan. Oo, mga ganun. Okay na yun. Pwede na yun. Pinaghila ako ni Mama ng upuan. Nang sasandukan ko na sana ang sarili ko, kinuha niya yon. Siya na ang naglagay ng kanin at ulam sa plato ko. Specialty ni Mama ang menudo. Pag yon ang ulam, parang kaya kong ubusin lahat ng kanin sa mundo. Nakailang subo na rin ako nang mapansin kong nangingilid ang luhang nakatingin siya sa akin. Ma, bakit po? Pagbagsak ng luha ni Mama, agad akong napatayo. Bago ko siya malapitan, sinenyasan niya akong pumirmi sa kinauupuan ko. Namimilog ang mata sa pag-aalalang pinakatitigan ko siya. Pagkatapos ng biglang pagsabog ng emosyon ni Mama, tinuyo niya ang pisngi niya sabay sandok ng pagkain sa plato niya na para bang walang nangyari. Ma, bakit? Ano pong nangyari? Bakit bigla na lang kayo umiyak? Mama, sige na magsabi ka na sa akin. Best friend tayo, di ba? Ang mag-best friend sinasabi ang lahat sa isa't isa, di po ba? Ne, Po. paano pag nalaman mo na may ginagawa palang bad si Mama? Magagalit ka ba sa akin? Hindi mo ba ako mapapatawad? Bad? Anong klaseng bad? Kunwari lang ha, meron. Mapapatawad mo pa ba ako?
Tatanggapin mo pa ba akong mama mo o ikakahiya mo ako? Tatanggapin pa rin po kitang mama ko. Kasi syempre, ikaw lang ang mama ko eh. At opo, mapapatawad kita. Lalo pag totoong nagsisisi ka na. Si Papa Jesus nga nagpapatawad, ako pa kaya? Pero ma, kung may ginagawa kang bad, pwede bang itigil mo na? Huwag mo na pong gawin. Wala akong ginagawang masama. Huwag ka mag-alala. Pero sabi mo po. What if lang yun? What if lang pala? Sige na, kain na. Sa kalagitnaan ng pagsubo, napatingin ulit ako kay mama. Muling lumiwanag ang mukha niyang kanina lang ay punong-puno ng pag-aalala. Sabay senya sa akin na wag na siyang intindihin. Sinunod ko naman siya. Binalik ko ang atensyon ko sa pagkain, pero tuwing aksidente akong napapasulyap kay mama, nararamdaman kong bigat ng problemang pilit niyang tinatago sa akin. Pagkatapos ng ilang minuto kong pangungulit sa kanya na ipasyal niya ako pag day off niya, napagbigyan na rin ako ni mama. Sinimulan namin ang araw sa pagsisimba. Bukod sa misa, hinintay din ni mama si father kasi gusto niya raw mangumpisal. Alam ko kung ano yun. Yun yung aaminin mo ang mga kasalanan mo at hihingi ka ng kapatawaran. Nang abutin si mama ng halos kalahating oras, napaisip na ako kung ano-ano kaya ang kasalanan ni mama para magtagal siya ng ganoon sa loob. Paglabas ni mama, dumiretso siya ng luhod para ipagdasal ang mga kasalanan niya. Naisip ko na kung iaapila ko rin siya kay Lord, mas mabilis siyang mabibigyan ng bagong chance. Mapapatawad. Kaya lumuhod ako sa tabi ni mama at taimtim siyang dinaluhan. Oh, Ne, anong ginagawa mo? Ma, wait! Huwag mo ako iniistorbo po. Kausap ko pa si Lord eh. Wait lang ah. Sandali kaming nabalot ng katahimikan. Yun lang po, Jesus. Thank you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tapos na, Ma. Pwede mo na akong kausapin. Pwede mo na akong guluhin. Ano po yun? Anong ginagawa mo? Di ba tapos ka ng magdasal? Opo. Pero di naman para sa akin yung pinagdadasal ko, Ma. Para sa'yo po. Para sa akin? Opo. Nakikiusap po ako kay Lord na patawarin ka na. Naisip ko kasi na kung dalawa tayo mangungulit sa kanya, baka mas effective. Maluha-luha akong niyakap ni mama. Nang maramdaman kong nababasa ng manggas ng bestida ko, kumalas ako sa yakap niya. Umiiyak ka na naman po. Alam mo, ba't sobrang nagiging iyakin mo nitong mga nakaraang araw? Wala. Basta payakap lang. Payakap muna. Pagkatapos sa simbahan, sunod akong dinala ni mama sa Tiangge. Bestida, terno, sandals, bag, mga ipit at headband na ang nabili niya sa akin kanina at halos hindi na nga namin mahawakan ang mga supot na dala pero gusto niya pang dagdagan ang gamit na meron ako. Ay nak! Ayan o! Tingnan mo yung pink na dress na nakasabit. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Opo, maganda. Gusto mo? Sige, bibili natin. Manang, magkano po yan? Yung dress na pink, yung nakasabit? Bibilin mo ulit, Ma? Wag na. Okay na po itong nabili mo sa akin. Tama na to. Ha? Akala ko sabi mo maganda. Opo, pero di dahil maganda, bibilin na agad. Balikan na lang natin. Sa susunod na sahod mo na lang ulit. Ha? Bili na natin. May pera naman ako, anak. Marami pang pera si mama. Sige na, ha? Hayaan mo na akong bumawi sa'yo. Tsaka baka mamaya, hindi ko na ito magawa ulit eh. Kaya habang kaya ko pa ibigay ang luho mo, wag mo na akong kontrahin. Manang, sige na po. Amin na po yan. Bibili na po namin. Ay, yung bag po na naka-display, for sale din ba yan? Ako kunin ko na rin po. Isa po. Opo, salamat. Thank you, Ma. Sobrang iingatan ko po lahat ng binili mo sa akin. Dapat lang ano. Pero nak, kahit di mo naman sabihin, alam kong yun ang gagawin mo't masinop ka naman talaga. O siya, parang kumukulo na yung tiyan ko. Nagugutom na ako. Ikaw ba? Gutom na rin, Ma. Kanina pa akong kinakausap ng tiyan ko eh. Sabi niya, Nene, sabihin mo sa mama mo na tama ng damit. Pagkain naman. Sumasakit na ako eh. Ikaw talaga. Pero sige, kain na tayo. Ay,
May alam akong bagong bukas na restaurant. Subukan natin. Sabi, masarap daw yung spaghetti doon tsaka chocolate cake. Gusto mo ba yon? Ha? Gusto mo yun, di ba? Ma, yung Dekalidad po bang restaurant yan? Yung malapit sa simbahan? Oo, alam mo? Opo, narinig ko sa kaklase kong mayaman, ma. Masarap nga raw po yung cake nila, pati cookies. Ay, ma, Po. pwede mo ba akong bilan ng cookies, ma? Kahit isa lang. Babaunin ko po bukas. Oo naman, kahit dalawa pa eh. Ay hindi, 3. Bibilan kita ng 3 cookies pambaon mo bukas para busog na busog ka. Na-imagine kong dahil sa cookies, marami sa mga itsosera kong kaklase ang biglang lalapit sa akin at kakaibigan. May kasamaan din kasi ang ugali ko. Kaya kasama sa plano ko ang inggitin sila para makaganti ako kahit napapaano. Pagpasok sa Dekalidad na pastry shop na restaurant pa, dumiretso ang mata ko sa display ng masasarap na cakes at cookies. Nung mas lalapitan ko na sana yon para mamili, bigla akong hinila ni Mama palabas. Pag-angat ko ng tingin sa kanya, namumutla ang mukha niya. Para siyang nakakita ng multo at kahit hindi ko damhin ang pawis niya, alam kong malamig ang butil nun. Ma, ba't po? Ano meron? Ba't po tayo umalis? Akala ko kakain tayo. Ayaw ba nila tayong papasukin? Bakit, ma? Totoo ba yung sinasabi ng palaka kong kaklase na pangmayaman lang ang lugar na yon? Ha? Hindi. Eh, ba't po tayo umalis? Puno na kasi. Wala na raw available na table. Wala? Paano mo nalaman, ma? Sino nagsabi sa'yo, ma? May nakausap ka bang waiter? Wala, pero nakita ko ngang puno na. Sa ibang araw o hindi kaya sa susunod na lang tayo bumalik para kumain, ha? Pwede ba yon? Pero yung cookies ko, ma, paano yun? Saka na lang din. Eh, di ba iba naman yung restaurant? Pwede pa rin bumili kahit di tayo makakain kasi puno. Humugot si Mama ng 100 sa wallet. Pag-abot niya nun sa akin, dali-dali na akong tumakbo pabalik sa loob ng Dekalidad. Ano, nabili mo na yung cookies na gusto mo? Ha? Okay na? Pwede na tayo umuwi? Opo, pwede na. Pero ma, Oh, ano na naman yon? nagugutom na po ako. Di ko na kaya maghintay ng pagkain lulutuin mo sa bahay. May tinapay tsaka peanut butter ka sa bahay. Yun na muna ang kainin mo habang nagluluto ako. 1 oras ka lang naman maghihintay eh. Kaya mo yan. Habang nagbabayad si Mama ng pamasahe, bumaba na rin ako sa tricycle. Kunot noong pinanood ko si Aling Mirna na galit na tinatalakan si Mang Rene habang hila-hila niya ang patilya ng malokong asawa. Kung hindi ako nahila ni Mama paalis sa daraanan nilang mag-asawa, malamang nabangga nila ako. Ay, ano kaya nangyari sa dalawang yun? Galit na galit si Ate Mirna eh. Parang konti na lang pipinuhin niya na si Kuya Rene tas gagawing bopis. Ay, mama, sigurado ako may natitipuhan na naman si Mang Rene. Baka yung bagong lipat sa looban. Baka yun nga po, parang doon sila galing eh. Bagong lipat sa looban? Saang looban? Yung looban na yun. Si mama kung makapagtanong kung anong looban, iisa lang naman ang looban dito sa atin. Basta po nung nakaraang linggo, kasi may dalagang dayo na tumingin doon sa bahay na may 2nd floor. Yung sa baba po may space para sa karinderya. Yung kay ate tita dati. Tapos po narinig ko sa mga kapitbahay natin, maganda raw yung lilipat. Makinis, malaki yung joga. Pakak! Ay, shh! Ikaw talaga! Audio recorder ka ba? Bakit parang lahat ng naririnig mo sa paligid mo, nakakabisado mo? Eh ma, di ko naman po sinasadya makabisado yung mga naririnig ko. Ano lang, pag narinig ko, automatic, kabisado ko na po. Basta, makinig ka nga sa aking bata ka ha. Sa susunod na may marinig kang kung ano, subukan mong kalimutan agad ha. Lalo na pagtungkol sa mga joga-joga na pakak. Opo. Promise? Promise po. Pero ma, ano muna yung jogang pakak? Sabing kalimutan mo na kung ano yung joga-joga na yan eh. Tara na, halika na. Sa bahay na tayo. Iba ang daan papunta sa looban kung nasaan yung karinderya ng Dalagang Dayo sa daan papunta sa amin. Nung liliko na kami ni Mama pauwi, bigla kaming nahalina ng kung anong linamnam na dala ng hangin.
Pagkatapos ng ilang segundong pagsinghot ng bango ng ulam na nanggagaling sa kung saan, nagkatinginan kami at nagkatanguan. Namalaya na lang namin na nakikidumog at nakikipila na rin kami sa karinderya ni Ate Ellen. Pagkatapos ng kulang-kulang kalahating oras na paghihintay, kami na ang una sa pila. Gaya ng sabi-sabi, talagang maganda nga si Ate Ellen. Para siyang anghel na saglit na pinahiram ng Diyos sa lupa. Kung kanina wala akong alam kung ano yung malaking jogang pakak na sinasabi nila, pagkakita sa kanya, alam ko na kung ano yon at kung ba't galit na galit si Aling Mirna kay Mang Rene kanina. Ay, hello. Ano bang tinitinda mo? Ano mga putahe? Hindi ko kasi natanong yung iba't nakipila na lang kami kahit wala kaming ideya kung ano bang meron dito. Amoy masarap naman kasi blockbuster kaya hindi na kami umalis ng anak ko. Ay, anak mo po to? Ang cute-cute niya ha. Tsaka hindi halatang magnanay kayo. Para mo lang siyang kapatid. Para kayong mag-ate lang. Naku, binola mo pa ako. Kaya siguro ang haba-haba ng pila rito no kasi bolera ka. Hindi promise. Ikaw lang ang sinabihan ko ng ganito. Ma, Oh, order na muna tayo. Nagugutom na ako eh. Mamaya ka na po makipagchismisan kay ate. Ate, ano nga ang pangalan mo? Ellen. Kay Ate Ellen. Ay, oo nga. O siya, Ellen, kung ano man yung tinda mo, bigyan mo kami at hindi naman kami mapiling mag-ina sa pagkain. Sige, Ate Pinang. Filipina talaga ang pangalan ko pero Pinang na lang. Sige ate, isang order lang ba ng dinuguan? Wow, dinuguan! Paborito ko yan, ma. Tas amoy pa lang, masarap na. Ay, dalawa mo na, please. Dalawa na po, para bukas. Yan na rin yung ulam ko sa umagahan. Dalawa na raw sabi ng bulilit na ito. Thank you, ma. Pagsandok ni Ate Ellen sa malaki niyang kaldero na kutob ko'y punong-puno ng dinuguan kanina, napatingin siya sa akin. Bahagyang dumukwang si Mama't nag-aalangang nagbalik ng tingin sa akin pagkatapos. Sorry, wala na pala. Puro sabaw na lang pala to, tsaka isang sandok na nga lang eh. Isang sandok ng sabaw. Hello po sa inyo nakapila. Pasensya na po pero ubos na po kasi yung dinuguan. Pasensya na po. Bukas na lang po ulit ha. Promise, mas dadamihan ko na lang yung luto ko bukas para lahat kayo mapagbebentahan ko na. Sorry po talaga. Konti lang kasi niluto ko ngayon eh. Akala ko hindi ako gaano makakabenta. Sorry po, sorry. Ma, paano yan? Ubus na raw. Ngumiti sa akin si Mama't nangako na bukas pag uwi niya ay dadaan siya rito para magpa-reserve nang sa ganon matikman na namin ang pamosong dinuguan ni Ate Ellen. Pagpayag ko, hinawakan na ni Mama ang kamay ko't iuwi na sana ako nang pigilan siya ni Ate Ellen. Meron pa. Ha? Akala ko ubos na isang sandok na lang tapos puro sabaw pa. Yung nandito sa kaldero na pantinda, oo. Pero sa loob, meron pa. Meron pa po pala kayo sa loob. Ba't pinalis na po yung mga gustong bumili? Yung nasa loob kasi, pang akin at saka hindi ko naman paninda. Pang inyo po dapat? Pero bibigyan niyo po kami ni Mama? Ay, pagpasensyahan mo na tong batang to. Ang dami-dami talaga nitong tanong eh. Ewan ko ba kung saan niya nakuha yung kadaldalan niya? Hindi naman ako madaldal. Hindi ko rin naman siya pinakain ng baboy nung bata pa siya. Nang anong baboy, ma? Anong parts? Wala. Hindi mo na kailangan malaman. Ay, bakit? Naguguluhan ka na ba sa amin? Naiingayan? Naku, cutean. Namiss ko tuloy yung anak ko. Ay, may anak ka rin pala, Ellen? Nasaan? Ilang taon na? Ilan? Wow ha, nanganak ka na pala pero ang ganda-ganda pa rin ng katawan mo. Pangdalagang pandalaga. Ay, wala pa. Joke lang yon, joke. Ha? Gawa niyo ni Nene. Namimiss ko yung anak ko na hindi ko pa pinapanganak. Ha? Ano raw, ma? Di ko maintindihan sinasabi niya. Namimiss niya raw ang anak niya pero wala pa naman siyang anak. Joke nga raw eh. Parang gusto na rin niya magkaanak, maging mama. Kasi natutuwa siya sa ating dalawa, sa band natin. Di ba ganun yung ibig mong sabihin, Ellen? Oo, ganun na nga. At teka, tama na nga to. Sa loob na tayo. Gutom na kayo, diba?
Opo, opo, opo! Paglabas ni Ate Ellen ng bahay, dali-dali siyang tinulungan ni Mama na ibaba ang roll-up. Nung sarado at nakandado niya na yon, giniya niya kami papasok sa loob ng pagkalaki-laki niyang bahay. Naku, pasensya na kayo, magulo pa ha. Inuna ko kasing ayusin yung karinderya para kumita at saka mabawi ko na yung mga ginastos ko sa paglipat ko dito. Kesa mag-ayos. Ayun, pero uunti-untiin ko to ng ayos. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman talaga ako makaalat sa bahay sadyang marami lang talagang kailangan gawin tsaka unahin. Ay, okay lang. Naiintindihan ko. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Tsaka, ang laki-laki nitong bahay. Hindi madaling linisin at ayusin to. Ate, gusto mo po tulungan kita? Oo nga. Pag kailangan mo ng tulong dito sa bahay o kaya sa karinderya, magsabi ka lang. Pwede ko ipahiram si Nene. Madaldal lang to pero mabait naman tsaka masipag. Opo ate, okay lang sa akin tumulong-tulong dito. Lalo pag wala na akong gagawin sa bahay. Okay lang ba? Di ba ma? Okay lang sa akin, pero tanungin din muna natin kung okay lang ba sa kanya. May mga tao kasi na gusto na sila lang yung gumagawa ng lahat eh. Okay lang din sa akin, walang problema. Sige, pag kailangan ko ng tulong mo, tatawagin kita. Magkano bang upa sa'yo? Baka mamaya hindi ko kayang talent fee mo ha? Ay ate, kayang-kaya mo kasi dinuguan lang. Okay na ako. Kung gaano kakalat ang mga karton sa sala at ibang parte ng malaking bahay ni Ate Ellen, siyang linis ng kusina niya. Sa kintab ng sahig, parang pwede na nga akong manalamin doon. Habang abala naman si Mama sa pagsipat sa kakaibang painting ng Last Supper sa dingding, ang malikot kong matay napadpad sa malaking kalderong binuksan ni Ate Ellen, sabay sa pagsindi niya ng gas stove. Hindi ko alam kung namalikmata ba ako. O tama ako nang nakita na yung malaking kalderong iniinit niya'y punong-puno pa ng dinuguan. Kahit ang hilig-hilig kong magtanong at mangusisa, tinuruan pa rin naman ako ni Mama na may ilang mga bagay na dapat pinababayaan ko na lang, lalo na kung hindi naman ako direktang naapektuhan nun. Tutal, bibigyan at matitikman ko na ang sikat niyang dinuguan, hindi ko na tinanong kung ba't siya nagsinungaling sa mga tao kanina. Bago mahuli ni Ate Ellen ang nangiispiya kong mata, humanap na ako ng ibang mapagkakaabalahan. Grabe, ang sarap nito. Seryoso, promise, walang halong biro at pangi-etsos. Ang sarap talaga, Ellen. Ito yung pinakamasarap na dinugo ang natikman ko. Sakto yung timpla, yung alat, tapos yung konting asim ng suka. Tsaka yung karne ha. Anong karne ba to? Ang sarap eh. Parang yung karneng ginamit mo ang talagang nagpapasarap sa luto mo. Yung karne ba yung secret ingredient? Ano to, ha? Sure akong dito baboy eh. Mas malinamnam to kaysa sa baboy. Ma, secret recipe nga po, di ba? Eh di pag sinabi na sa'yo ni ate, di na yun secret. Oo nga naman. Pero Ellen, kung ano man tong sikreto mo sa recipe mo, safe sa akin. Hindi ko pagkakalat at hindi rin kita tataluhin. Baka? Baka, as in beef. Yun ang gamit kong karne sa dinuguan. Yun yung nagbibigay ng kakaibang linamnam sa dinuguan. Baka ano? Baka pala. Ang talino mo ron ha. Ikaw pala ang nakapag-isip ng ganito eh. Na imbis karning baboy o di kaya laman loob, baka ang gagamitin. Ay, ang sarap. Hindi nakakasawa. Alam mo, pag nag-asawa ka, hindi ka iiwanan ng maswerteng lalaking yun. Sa ganda mo, ha? Tapos, ang sarap mo pang magluto. Ay, sabi nga nila, di ba? A way to a man's heart is through his stomach daw. Oh. Naku ate, wala sa plano ko mag-asawa. Gusto ko lang ng anak, pero ayoko ng asawa. Sakit sa ulong mga lalaki eh. Ikaw pala, nasaan ang asawa mo? Nasaan yung papa ni Nene? Gusto mo bang malaman kung ba't parang mas magaan ang buhay at ora ko kaysa sa ibang babae sa paligid natin na nakakasalamuha mo na, ha? Oo, bakit nga ba? Wala na akong asawa, kaya wala na akong stress at sakit sa ulo. Kaya tama ka, mas okay na mag-anak ka na lang, huwag ka na mag-asawa. Biglang tumigil si Ate Ellen sa pagkain. Binaba niya sa plato ang kubyertos at mas nilapit ang mukha niya kay Mama. Nang mapansin kong pagsulyap niya sa akin at pagkailang na sabihin ang gusto niyang sabihin,
Mas lalo kong inabala ang sarili ko sa pagkain para maisip nilang hindi ako nakikinig. Ate Pinang, okay lang ba sa'yo yun? Natawagin kitang Ate Pinang. Magkaibigan naman na tayo, diba? Diba? Ewan ko kung kinukonsider mo na ba akong kaibigan, pero ako kasi kaibigan ng tingin ko sa'yo eh. Oo naman, kaibigan na rin ng tingin ko sa'yo. Ano ba yun? Manghingi ka ba ng love advice? Kung oo, nako, parang wala yata akong karapatang magbigay ng ganyan kasi palpak nga ang love life ko, diba? Hindi po. Hindi ko kailangan ng love advice. Gawa ng ayoko nga mag-asawa. Pero gusto ko ng anak. Kailangan ko mag-anak kasi kailangan may magpapatuloy. Kailangan may magpatuloy ng ano? ng dinuguan recipe ko at umabot yun sa susunod na henerasyon. Joke. Pero mag-isa na lang kasi ako sa buhay eh. At gusto ko ng pamilya. Pero ayoko ng sakit sa ulo. In short, ayoko ng lalaki. Ayoko kasing ma-stress tulad ng mga babaeng lagi akong inaaway. Kasi akala nila inakit kong asawa nila. Ate Pinang, ayoko ng stress na ganun. Oo, tapos? Si Nene ba? Ayos lang siya? Kahit kayong dalawa lang? Kahit walang papa niya? Hindi ba siya naghahanap ng parang father figure? Naghahanap. Kahit sinasabi niyang ayos lang sa kanya na kaming dalawa lang ang pamilya, ang totoo niyan, alam kong naiinggit pa rin siya sa mga batang may buong pamilya. Yung may tatay na susundo sa kanya sa school o magtatanggol sa kanya. Mukha namang mabuti kang tao't disente. Kaya mong magpalaki ng anak na ikaw lang, pero kung kaya, mas okay din na humanap ka ng lalaking, alam mo na, matino, mabait, at mabuti. Kasi iba pa rin talaga kapag may nanay, tapos may tatay ang isang bata. Sige na nga, i-consider ko na rin ang pag-aasawa. Hindi lang ang pag-aanak. Pero dahil magkaibigan na tayo, te, i-promise mo sa akin. Ha? I-promise ko sa'yo ang ano? I-promise mo na pag nahanap o nakilala ko na yung lalaking gusto ko makasama, na magsimula ng pamilya, tutulungan mo ako na kilatisin siya. At talagang sa akin ka nagpapatulong. Believe din ako sa confidence mong matutulungan kitang pumili ng tamang lalaki, ha? Naman, malakas ang kutob ko na hindi mo ako bastang ipapamigay sa kung sino lang eh. Na kapag feeling mo mali yung choice ko, tatayo ka tututol sa kasal pag pinatayo ni Father kung sino yung di sang-ayon sa nangyayaring pag-iisang dibdib. Diba? Malakas silang nagtawanan. Sa tulong ng presensya ni Ate Ellen, pakiramdam ko'y naibsan ng kung anumang pasa ni Mama na hindi niya masabi sa akin. Sa paglipas ng araw, lalo silang naging close. Kulang na lang ay tumira kami sa bahay ng bagong kaibigan ni Mama. Wala namang kaso sa akin yon. Mabait si Ate Ellen at gustong-gusto ko rin sa bahay niya. Ang kaso lang, simula nung naging kaibigan ni Mama si Ate Ellen, parang mas lalo siyang kinainisan ng mga kababaihan sa paligid. Kung ano-anong hindi magaganda na ang naririnig ko't kahit gusto ko yung palabasin sa kabilang tainga, pagpasok sa isa, may mga araw na parang naririndi ako't gusto ko silang kumprontahin. At usisain kung ba't ba ang init ng dugo nila kay Mama at Ate Ellen. Wala naman silang ginagawang masama. Isa ang araw na to sa mga araw na yon. Sayang ang batang ito. Balita ko matalino daw yan eh. Ay, kung iba sana ang naging nanay niyan, baka malayo ang marating niyan. Kaso wala, minalas siya at naiwan sa pakawalang magulang. Kung ako mama niyan, ako, papaampong ko na lang yan kaysa naman madamay sa pagkasira ng buhay ko. Ano pong sabi niyo? Ha? Ako? Anong sabi ko? May sinasabi ba ako? Elsa, lika na nga. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Alam niyo po ba kung ilang taon lang ako? Ano? Iha, ba't sa amin mo naman tinatanong kung ilang taong ka na? Ba't di mo yung itanong sa mama mo? Teka, akala ko ba matalino kang bata? Ikaw ang top 1 sa klase niyo, hindi ba? Paano kayo magiging top 1 kung edad mo hindi mo alam? Pinagtatanong mo pa sa ibang tao. Alam ko na. Baka nadaan sa extracurricular activity ng mama mo sa sermo. Kaya ka na top 8 po. 8 years old lang ako. Batang-bata pa kaya. Matalas ang pandinig. Gawa ng matalas kong pandinig, rinig ko po lahat ng ingay sa paligid. Lalo na yung pagdadaldalan niyo ni Namang Elsa kahit pabulong pa. Ako po't si Mama ang pinag-uusapan niyo, di ba?
Mama ko po ang pinagsasabihin yung pakawala. Alam ko po kung ano ibig sabihin nun. Hindi yan maganda at gusto ko po mag-sorry kayo sa mama ko. Saglit na nagkatinginan sina Aling Mirna at Manang Elsa bago sila iiling-iling na humalakhak. Nang mapagtanto kong wala silang planong gawin ang gusto kong mangyari, dumampot ako ng bato't buhangin. Walang pagdadalawang isip ko yung binato sa kanila pagtalikod nila. Abat, bastos ka ha! Yan bang tinuturo sa'yo ng mama mong malandit makawala? Hindi malandot pakawala ang mama ko. Bawiin mo sinabi mo. Bawiin mo at mag-sorry ka sa kanya. Mag-sorry ka. Mag-sorry ka. Pagkaubos ng buhangin at bato sa kamay ko, muli akong dumampot. Paulit-ulit ko silang binato. Hanggang sa galit nila, naitulak nila ako. Bukod sa hindi magandang pagkakatumba, naitukod ko pa ang braso ko dahilan para mabalian ako't mag-iiyak sa sakit. Dala ng nangyari. Sa kalagitnaan ng pagkataranta ni Aling Mirna at Aling Elsa, patakbo kong nilapitan ni Ate Ellen. Pagkakita niya sa braso kong napinsala, galit na galit siyang sinugod sina Aling Mirna. Malakas niyang hinila ang buhok nito't halos mapanot na yun. Ang lakas-lakas ni Ate Ellen. Bukod sa konting oras lang ang kinailangan niya para mabugbog sina Aling Mirna, 5 lalaki ang nagtulong na mahiwalay lang siya sa 2 matanda na takot ng umiiyak. Hindi pa ako tapos sa inyo! Hindi pa ako tapos! Tandaan niyo yan! Babalikan ko kayo! Babalikan ko kayo at mas sobra pa dyan na gagawin ko sa inyo! Mga hayop kayo! Katatandaan niyo na! Patulan at pagtulungan niyo ba naman ang bata? Ilayo niyo yun sa akin! Ilayo mo sa akin yung asawa mo, Mang Rene. Yun ay kung ayaw niyo mapagastos sa wig nang wala sa oras. Kasi kakalbuhin ko talaga yung matandang yan. Sa pilitang kinaladkad palayo sina Aling Mirna ng mga asawa nila. Nang sigurado na si Ate Ellen na hindi na siya basta-bastang masusugod ng 2 matanda, saka siya humarap sa akin. Nasaan ang mama mo? Nasa trabaho na ba? Opo, maaga raw po siyang pinapapasok ng boss niya eh. Bukod sa braso, may iba pa bang masakit sa'yo? May iba pa bang ginawa ang mga bruha na yon, ha? Wala nang masakit sa akin, ito lang po talaga. O sige, teka lang, dadaling kita sa ospital. Kaya mo bang tumayo? Kaya mo maglakad? Ay, hindi na, di bali na. Bubuhatin na lang kita. Po, ate wag na. Di na kailangan. Yung braso ko lang naman na masakit pag ginagalaw, pero yung paa ko, ayos lang. Ayos lang. Wala na akong nagawa kundi ang pumirmit manahimik sa bisig ni Ate Ellen para hindi siya mabigatan pagkatapos niyang magpumilit na buhatin ako. Pagdating sa ospital, agad na akong kinuha ng nurse na sumalubong sa kanya. Ang huling malinaw kong alaala ay yung tinurukan ako ng anesthesia. Namalayan ko na lang nasa hospital bed na ako. May arm cast at nag-uusap na sina Ate Ellen at si Mama sa tabi ko. Si Nene, parang okay na siya. Wala na yatang bisa yung anesthesia. Naiintindihan niya na yata yung paligid. Sige na, lapitan mo na muna siya at kausapin. Sigurado akong takot na takot yan. Nak, kumusta? Bukod sa braso mo, may masakit pa ba sa'yo? Anong nararamdaman mo? Gusto mo bang patawag ko ang doktor mo? Hindi na kailangan, Ma. Okay lang po ako. Okay na ako. Yung braso ko po talaga yung masakit kanina. Pero ngayon, parang di ko na nararamdaman. Wow, astig! Mama, di ba sa mga pelikula yung ganito yung mga bida? Sinusulatan? Pwede mo bang sulatan yung ganito ko? Kasi Ate Ellen din. Ate, pwede po ba? Sulatan o drawingan mo tong ano ko? Ano nga ulit tawag dito? Cast yan. At oo naman, pwedeng-pwede ko yung drawingan tsaka sulatan. Teka, bibili ako ng markers ha? At kung ano pang pwedeng idikit dyan para mas gumanda. Talaga po? Sige po! Thank you, Ate Ellen! Paglabas ni Ate Ellen, binalik ko na ang tingin ko kay Mama. Pupunasan ko sana ang luha niya pero hinawakan niya ang kamay ko at paulit-ulit niya yung pinasadahan ng hintuturo niya hanggang sa kaya niya nang magsalita ng diretsyo nang hindi biglang iiyak. Sabi sa akin ng Ate Ellen mo, tinulak at pinagmumura ka daw nila Aling Mirna at Aling Elsa. Totoo ba? Opo. Bakit? Ano bang ginawa mo? Minastos mo ba sila? Inaway mo ba sila para gawin nila sa'yo to? Para pagtulungan ka nila?
Pero kahit na may nagawa kang kinagalit nila, di ka dapat nila sinaktan. Sana pinagsabihan ka na lang nila o kaya kinausap nila ako para napagsabihan kita. Anak, ano ba kasi talagang nangyari, ha? Ba't sila nagalit ng ganon? May kasalanan naman talaga ako kung ba't sila nagalit sa akin, Ma. Pero mas malaking kasalanan nila. Nung pauwi na kasi ako sa bahay, narinig ko pong pinag-uusapan nila tayo. Sabi nila, sayang daw ako kasi sa'yo ako napunta. Pakawala ka raw at malandi. Ma, ba't ka nila sinasabihan ng ganon? Di ka naman ganon, diba? Hindi ka po pakawala at wala ka namang nilalandi. Alam kong di ka ganon, Ma. Kaya nagalit ako. Gusto ko lang nabawiin nilang sinabi nila sa'yo na mag-sorry sila. Pero di sila nag-sorry. Pinagtawanan lang nila ako. Nagalit po ako. Binato ko sila ng buhangin at bato. Ano? Nasaktan ka ng ganito dahil sa akin? Kasi pinagtatanggol mo ko? Anak naman eh. Sana hinayaan mo na lang. Hindi ba biling ko sa'yo? Pag may narinig kang hindi maganda tungkol sa akin, huwag mo na lang papansinin. Pero Ma, di ko kaya na di pansinin. Mamaya may makarinig ng pinagsasasabi nila, tas maniwala yung nakarinig. Mama po kita. Pamilya tayo, tayong dalawa na lang ang magkakampi. Kaya syempre, pagtatanggol po kita. Awang ang labing pinakatitigan ko si Mama nang bigla siyang humagulgol. Paulit-ulit siyang nagsorry pero hindi ko maintindihan kung ba't siya nagsusorry sa akin. Kung meron dapat na nagsusorry sa akin, sina Aling Mirna yun eh, hindi siya. Ititigil ko na. Promise, ititigil ko ng trabahong yun. Hindi na ako babalik doon. Magbabagong buhay na ako. Parang wala na silang masabing hindi maganda na hindi ka na napapaaway ng ganito. Po, titigil lang ano, Ma? Yung pagtatrabaho sa kabilang barangay? Bakit po? Ma, naguguluhan ako. Hindi totoong dishwasher at waitress si Mama, anak. Ibang trabaho ko. Hindi maganda. Pangit. Bad yung work ko. Kaya ayaw na sa akin ng ninang Gina mo at ng iba nating kapitbahay. Oo, ne. Walang pumilit sa akin na magtrabaho doon. Nagawin yung bad na trabaho na yun pero pinasok ko yun kasi gusto ko lang naman na mabigyan ka ng mas magandang buhay. Pero titigil ko na, promise, titigil ko na. Bad? Oo, bad. Naging bad akong tao, nak. Naging bad akong babae. Nakagawa ako ng malaking kasalanan. Sobrang laking kasalanan. Pero ititigil ko na. Magbabago na ako. Hindi ko na uulitin. Nag-usap na kami ng Ate Ellen mo. Sa kanya na lang ako magtatrabaho. Siyempre, mas maliit ng sasahurin ko. Mahihirapan na naman tayo sa pera. Kaya napagdesisyonan namin na aalis na tayo sa bahay ni Ate Gaya na inuupahan natin. Sa kanya na lang tayo titira. Doon na tayo sa isang kwarto sa taas niya. 3 yung kwarto niya sa bahay, diba? Patawarin mo ko, ne? Pinagsisisihan ko na. Hindi ko na uulitin. Hindi ko na talaga gagawin ulit, promise. Nung umamin sa akin si Mama, hindi ko lubos maisip o maintindihan kung ano ba talaga ang kasalanang sinasabi niya. Ang alam ko lang sa pag-iyak niya at paulit-ulit na paghingi ng tawad sa Diyos ay malaki talaga yon. Nung tumanda na ako, mas nagkaisip at naging aware na kung ano ba talagang meron sa mga restaurant na may kumukuti-kutitap na ilaw sa may pier ko lang naintindihan ang lahat. Ang ibig sabihin ni Mama sa pagkapit niya sa patalim ay naging bayaran siyang babae. Pinagpasapasahan siya ng iba at pwedeng meron ding pamilyang nasira ng dahil sa kanya. Nadismaya ko kay Mama pero hindi ko magawang magalit. Kasi kahit na hindi ko siya inutusang gawin yon, alam ko na isa ko sa pangunahing dahilan kung ba't niya ginawa ang nagawa niya nung 8 taong gulang pa lang ako. Ellen, pasensya ka na talaga ha. Ayaan mo, pag nakaipon ako at pag kaya na ulit naming mag-ina na tumayo sa sarili naming paa, aalis na rin kami sa poder mo. Siyempre, ayaw naman namin na habang buhay ka naming maaabala. Ayan ka na naman eh. Sabing wala lang yun.
Alam mo, mas pabor nga sa akin na titira kayo sa akin. Hindi na ako malulungkot. May makakasama na ako at may makakausap sa umaga, tanghali, bago matulog. Pagkakita ni Ate Ellen sa galit na bulto ni Mang Rene, agad niya kaming nilikod. Pinangharang niya ang sarili niya na parabang ayos lang na masaktan siya nung nag-aalborotong matanda. Basta kami safe. Hinawakan ni Mama ang tenga ko para takpan pero dinig ko pa rin yung paulit-ulit na pagsigaw at paratang ni Mang Rene na si Ate Ellen daw ang dahilan kung bakit nawawala si Aling Mirna. Anong ginawa mo kay Mirna, ha? Pinatay mo ba siya? Teka ho, ano sabi niyo? Mang Rene, magdahan-dahan naman kayo sa paratang niyo kay Ellen. Ha? Pwede na kasuhan ka namin ng defamation, lalo na't wala ka namang pruweba na may kinalaman siya sa biglang pagkawala ng mahadera mong asawa. Pruweba? Anong walang pruweba? Sino nagsabi na wala akong pruweba, ha? May pruweba ako. May pruweba kami. Yang dayo lang naman na yan ang huling nakaaway ng asawa ko. Wala ka kasi rito at nagpapakababa ka ron sa kabilang bayan, kaya di mo lang alam ang nangyari. Hoy! Tama na! Sumusobra na yung bibig mo, ha? Sa akin kagalit, di ba? Akong pakay mo. Akong tirahin mo. Huwag si Pinang. O kahit na sino sa kanilang dalawa. Tatawag ako ng pulis. Ipapupulis kita. Kung di mo ilalabas ang asawa ko, hanggang bukas, ipapakulong kita. Di tumawag ko kayo ng pulis. Ipakulong niyo ako. Magkaso kayo. Pero sa oras na papatunayan na inosente ako, humanda ka. Sisirain din kita. Gaganti ako sa'yo. Yan ang sinasabi ko, Pinang. Nagbabanta na naman ang dayong yan. Kahapon, pagkatapos siyang sugurin at kalbuhin ang asawa ko, nagbanta rin siya tas biglang nagwawala na si Mirna pag-uwi ko. May ginawa siya sa asawa ko. Alam kong meron. Teka lang, Mang Rene. Hinay-hinay po kayo sa pagbibintang niyo, lalo na't imposible ho yung sinasabi ninyo. Imposible? Paano magiging imposible, ha? Oo nga't marami nakakaaway si Mirna. Pero yung babaeng yan, siya lang yung babaeng nagbanta sa asawa ko. Ano bang mahirap intindihin sa sinasabi kong yun, Pinang, ha? Paano po siya gagawa ng kung ano kay Aling Mirna? Kasama ko siya sa ospital. Nagbantay din siya kay Nene. Kahit pagtanong niyo pa, hindi siya umalis ng ospital. Yung pinakamatagal na nahiwalay siya sa akin, nung naghapunan siya, 1 oras lang yun. Sa biyahe pa ng pabalik dito, kulang na yung oras na yun. Ate, alam kong wala akong kasalanan, kaya tama na yan. Hayaan na natin sila. Hindi Napaka rin kasi ng matatandang to. Kung nawawala ang asawa mo at nag-aalala ka, hanapin mo ng maayos. Hindi yung kung sino-sinong pinagbibintangan at pinipirwisyo mo. Mamaya nagtatago lang yun sa kung saan gawa ng kasalanan niya kay Nene. Tungkol po dyan, pag nahanap niyo si Aling Mirna, ha, pasabi na lang na hindi ko palalampasin yung pananakit niya sa anak ko. Ipapablatter ko husa. Yung pagchichismisan niya kami, kakayanin ko pang mapalampas. Pero ito ho ha, yun nangyari kay Nene. Hindi, ilalaban ko ito. Petit si Ate Ellen, pero sa tuwing binubuhat niya ako, parati niyang napagmumukha na parabang ang gaan-gaan ko't 1 kilong bigas lang ang katumbas ko. Habang bit-bit niya ako sa isang braso, hila-hila niya naman si Mama gamit ang isa niya pang kamay. Sa tuwing nakikita ko kung paano nila dinadamayan ng isa't isa laban sa mga malisyosong tao sa paligid, isa lang ang paulit-ulit kong naiisip. Paglaki ko, gusto ko ng best friend na katulad ni Ate Ellen. Gusto kong magkaroon ng friendship na meron sila. Yung tipong hindi mo madarama ang galit ng mundo kasi may kaibigan kang ipaparamdam sa'yo na magiging ayos lang ang lahat at hindi ka iiwan. Ito yung sinasabi kong surprise. Ano, ready na ba kayo? Ne, ready ka na ha? Pagbukas ni Ate Ellen sa pinakadulong pinto, bumungad sa akin ng kulay pink at pang-prinsesang kwarto. Pagkakita sa kapal ng kutson sa kama, ginusto ko na agad na takbuhin yun at talon-talonan. Pero nilambat ako ni Mama gamit ang braso niya. Ay, nak, teka lang! Diyos ko, ang ganda-ganda ng kwarto. Nakakakaba, baka mamaya may masira ka, wala akong pambayad. Ano naman kung may masira siya? Kanya naman na yung mga gamit sa loob, kwarto niya yan eh. Bakit? Anong bakit? Bakit may kwarto siya? Oo, alam ko magkaibigan tayo pero Ellen, sobra talaga tong kabaitang pinapakita mo sa amin ha. Magkaibigan tayo, yun na yun lang yung dahilan, kaya ginagawa kong lahat ng to. Alam mo,
Kung kaya ko lang ibigay sa inyong buong mundo, gagawin ko. Pinang, makinig ka. Ikaw yung kauna-unahang babaeng nakilala ko na hindi ako ginudge, na hindi ako sinisi sa paglapit sa akin ng mga lalaki, na hindi nag-isip na inaakit at gusto kong paglawayan ako ng lahat. Sobrang grateful ako kasi binigyan mo ako ng chance at hindi ka nakinig sa sabi-sabi ng iba. Kasi naman, ano ba yan? Nagpapaiyak ka. Ang aga-aga. Ang aga-aga ng soft hours natin Tsaka hello, sino ba naman ako para i-judge ka Di hamak na mas marumi ako sa'yo. Mas marami kang pwedeng ipula sa akin. Shh! Ayaw na ayaw kung may nagsasabi ng di maganda sa best friend ko. Nakakatikim sa akin, kaya wag mo ako subukan. Ha? Pero ako yung best friend mo, diba? Oo, at kahit ikaw yon at sarili mong sinasabihan mo ng hindi maganda, di ka pa rin ligtas. Babanatan pa rin kita. Ma, Ate Ellen, tapos na po ba kayo magdramahan? Kung opo, pwede na po ba ako sa kwarto? Gusto ko nang itry yung higaan Oo, pwede na. Tsaka huwag ka makinig sa mama mo. Pwede mong guluhin lahat dyan. Basta iligpit mo pagkatapos ha? Okay? Opo naman po. Kung hindi pa ako pinagalitan ni mama at sinabihan na gabing-gabi na't kailangan ko ng matulog, feeling ko uumagahin ako sa kakalaro. Paglapat ng likod ko sa malambot na kutson, agad na nga akong nakatulog. Pagising kinaumagahan, umasa akong sa kusina o di kaya'y sa karinderya ko makikita si mama o si Ate Ellen. Pero wala sila ron. Ilang segundo din akong nakatulala sa karinderya at hindi alam ang gagawin nang mapansin ko ang mga nagmamadaling tao sa labas. Lahat sila, iisang direksyon lang ang punta. May kutob akong baka nandoon din sina mama at inaalam kung anong nangyayari kaya sumunod ako. At tama nga ako. Nakikiusoso nga rin silang dalawa. Tahimik akong nakipagsiksikan hanggang sa maabot kong kinapupwestuhan nila mama. Ilang saglit pa nakita ko si Mang Rene na usong na nilalabas ng pulis galing sa bahay nila. Hindi ako. Maniwala kayo. Hindi ako ang gumawa ng kay Mirna. Ba't ko naman papatayin, kakatayin at pakukuluan ng parang bulalo ang asawa ko, ha? Mga sir, maniwala kayo. Set up to. Frame up. Na-frame up ako, sir. Hindi talaga ako. Hindi ko kayang gawin yun kay Mirna. Kahit kasing ingay ng bapor ang bunganga ng babaeng yun, ni minsan hindi sumagi sa isip ko na gawan siya ng ganong krimen. Maniwala kayo. Mahal ko ang asawa ko. Habang nagpapaliwanag at pilit na nililinis ni Mang Rene ang pangalan niya, nagpupumiglas din siya sa dalawang pulis na may tangan sa kanya. Pagsita sa kanya ng lalaking pulis, napilitan siyang kumalma. Pero muling nag-alab ang galit niya nang mapatingin siya sa gawin ni na Mama at Ate Ellen. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang nasa likod nito. Pinatay mo si Mirna. Sigurado akong ikaw ang pumatay sa asawa ko at dinamay mo lang ako. Sinetap mo to. Finrame up mo ako. Hayop ka. Ang sama mo. Napakasama mo. Wala kang puso. Wala kang kaluluwa. Demonyo ka. Pwedeng nalusutan mo nga ang kahayop ang ginawa mo sa aming mag-asawa. Pero huwag kang pasiguro, Helen. May karma. Totoo ang karma at wala yung sinasanto. Isang araw babalikan ka nun. At pag oras mo na para singilin nun, wala kang magagawa. Hindi mo yun matatakasan. Naririnig mo ba ako, ha? Hindi mo yun matatakasan. Mang Rene, tama na. Tigilan mo ng kahibangang to. Huli ka na sa akto. Lahat ng ebidensya ikaw ang tinuturo, tapos may lakas ka pa ng loob na mambintang. Isa pa, nagkakasakita naman talaga kayo ni Aling Mirna, di ba? Ilang beses na nga rin nangyari na sa galit mo, na pagbuhatan mo na siyang kamay, di ba? Pagbuhatan ko ng kamay si Mirna at ganun din siya sa akin. Pero hindi kami mga demonyo at walang kaluluwa para umabot sa ganito. Hindi ako may gawa nito, Pinang. Sige, huwag ka maniwala sa akin. Huwag kang lumayot, huwag mong ilayo ang anak mo sa babaeng yan. Pero pag may nangyari sa'yo kay Nene, gawa niya, wala bang ibang pwedeng sisihin kundi sarili mo lang? Kasi masyado ka nagpasilaw sa bait-baitan ng babaeng yan. Ano, Mamang Pulis? Hindi niyo pa ba dadamputin ang kriminal na to? At isasakay sa mobil niyo? Hayaan niyo bang makipagsismisan pa siya sa amin na parang walang nangyari? Marahas ng hinila ng mga pulis si Mang Rene palayo sa amin para isakay sa mobil. Habang inaalo ni Mama si Ate Ellen na akala niya'y naapektuhan,
Nang pinagsasasabi ni Mang Rene, napatingin ito sa akin. Dahan-dahang umangat ang sulok ng labi niya, sabay senya sa akin na huwag akong maingay. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot kay Ate Ellen. Pakiramdam ko, tama si Mang Renet, hindi nga namin pwedeng pagkatiwalaan si Ate Ellen. Noong araw ding yon, kumalat ang balitang kulang daw ang parte ng katawan ni Aling Mirna na na-recover sa kusina nilang mag-asawa. May mga nawawala raw gaya ng braso't isang binti niya. Sinuyod na raw ng kapulisan ng buong bahay at bakuran ng 2 matanda pero hindi pa rin yun nahanap. Gawa ng nangyari, samot-saring kwento na ang nabuo sa mga kapitbahay namin. May nagsabing baka raw natapos na ni Mang Reneng lutuin ang mga nawawalang parte ng asawa niya't nakain o di kaya'y naipamudmud na sa mga kapitbahay. Yung iba naman naniniwalang baka raw dinala yung ibang karne ni Aling Mirna sa mga pwesto sa palengket hinalo sa tipikal na karneng binebenta doon. Sa sobrang daming kwentong kumalat, hindi na namin malaman kung ano ba raw ng totoo at dapat na paniwalaan. Mama, gising ka pa ba? Mama! Oh, Ne, anong ginagawa mo rito ha? Ma, pwede bang dito ako matulog sa'yo? Natatakot po ako sa kwarto ko eh. Natatakot? Bakit naman? Dahil ba sa nangyari kanina? Ikaw naman kasi, ba't ka pa ba kasi lumabas? Nakiusyoso ka pa doon. Ayan tuloy, kung ano-ano narinig mo. Ikaw pa naman matatakotin ka. Ma, sige na. Pumayag ka nang dito ako matulog, please. Oo na, halika na, pasok na. Sarado mo na yung pinto ha. Pagkaakyat ng kama, dumiretso ako sa bisig ni Mama. Mahigpit niya akong niyakap. Hinagkan sa ulot dahan-dahang hinele. Gustuhin ko mang matulog na rin sana, hindi ko magawa. Talagang binabagabag kasi ako ng kung ano. Bago ko maibuka ang labi ko, naunahan na ako ni Mama. Inusisa niya ang iniisip ko. Ano? Kasi ma... Nene, tama na. Tigil mo. Ayokong pinag-uusapan natin ng ganito ang Ate Ellen mo, lalo na't wala naman siyang ibang pinakita sa ating dalawa kundi kabutihan Pero ma, wait po. Makinig ka na rin muna sa akin, pwede po ba? Ne. Ma, nakita ko siya kanina. Nung kino-comfort mo siya, nakangiti siya. Nakangiti siya ng nakakatakot tapos gumanon siya sa akin. Nilagay niya po yung daliri niya sa labi niya. Pinapatahimik niya ako. Yun ibig sabihin nun, di ba ma? Sabihin na nating totoong gumanon nga ang Ate Ellen mo. Ano naman ngayon? Wala pa ring ebidensya at patunay na totoong bintang ni Mang Rene sa kanya na siyang pumatay kay Aling Mirna. Saglit kaming natahimik ni Mama nang marinig naming mahulog ang kung ano sa labas. Pagtingin kung ano bang nangyari doon, wala na kaming ibang nakita kundi ang basag na frame na nahulog galing sa dingding. Ay, hangin yatang may gawa niyan. Nakalimutang isarang bintana eh. Sige na ni, pumasok ka na sa kwarto mo. Ako na bahalang maglinis dito. Po? Sa kwarto ko po? Akala ko tabi tayo. Nasa kwarto mo ako matutulog ngayong gabi. Nakababa na si Mama para kumuha ng walis at dustpan bago ko matapos ang sinasabi ko. Imbis na humabol sa kanya't mangulit, pumasok na ako sa kwarto. Ilang beses pa habang pilit kong iniipit ang paa ko sa loob ng kumot para di yun mahawakan ng kung anong pwedeng kumuha sa akin, narinig ko si Mama. Hindi malinaw kung talaga bang tinawag niya ako, pero bigla kong naramdaman na para bang kailangan niya ako. Paglabas ng kwarto, sunod-sunod akong napalunok at nagdadalawang isip na napaatras sa takot nang makitang ang dilim-dilim na ng bahay. Mama? Ma? Ano pong nangyari? Ba't wala pong ilaw? Nag-brownout po ba? Nasaan po kayo? Si Ate Ellen, nasan po? Nasa kwarto ba si ate? Mapupunta ako kay Ate Ellen ha? Baka kasi mahulog po ako. Gawa ng walang masyadong makita ang mga mata ko, pakiramdam ko, tumalas ang pandinig ko. Mula sa kinatatayuan ko parang narinig ko na naman si Mama. Mas malakas niya nang tinawag ang pangalan ko pero hindi malinaw. Kasi parang may kung anong nakatabon sa bibig niya at parang nakakain niya ang mga salitang sinasabi. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa kwarto ni Ate Ellen.
Nung hindi ko siya nahanap doon, mas kumabog sa takot ang dibdib ko. Bigla kong naalala ang mukha ni Ate Ellen nung inaaresto si Mang Rene kaninang umaga. Kahit wala akong makita, dali-dali kong binaba si Mama. Pagkakita ko sa kanya sa upuan sa may dining, salubong ang kilay na lumakad ako papunta sa kanya. Huwag kang lalapit. Tumakbo ka na. Nene, lumabas ka na. Huwag ka nang babalik dito. Po, Ma! Ano pong ibig sabihin? Ne, tumakbo ka na. Tumakas ka na. Tumakas? Kanina po kailangan tumakas, Ma? Sa akin. Pagharap ko sa likuran, sumalubong sa akin ang mahabang kuko ni Ate Ellen. Ang huli kong naalalay, nawalan ako ng balanse pagkatapos humampas ng ulo ko sa kanto ng mesa matapos niya akong kalmutin. Nang magising ako, nakatali na rin ako sa upuan gaya ni Mama. Ma? Anak, gising ka na. Salamat sa Diyos, gising ka. Ano, kumusta ang pakiramdam mo? Nahihilo ka ba? Ma? Ano to? Ba't tayo nakatali ng ganito? Sinong may gawa nito? Si Ate Ellen ba? Pero bakit? May kasalanan ba tayo sa kanya? Dahil po ba sa nasabi ko? Ayaw ko pang mamatay. Ma, tama po si Mang Rene. Si Ate Ellen nga. Siya ang may gawa nung kay Ate Irna na. Tas binintang ni Ate Ellen sa kanya. Pagbukas ng ilaw sa kusina, kasama ng sa dining room, agad akong napapikit. Paulit-ulit akong inutusan ni Mama na kahit ano raw mangyari, wag na wag kong imumulat ang mga mata ko. Pero sadyang may katigasan ng ulo ko't nagmulat pa rin ako. Malakas akong napasinghap at napasigaw sa takot nang makita ang aswang sa harap ko. May bitbit siyang kumukulong kaldero ng dinuguan. Kundi dahil sa suot niyang damit, hindi ko pa makikilalang si Ate Ellen nga talaga ang halimaw sa harap namin. Gutom na ba kayo? Pasensya na sa matagal na paghihintay. Di bale, luto na to't pwedeng-pwede na tayong kumain. Ay, nakatali nga pala kayo. Sige, dahil malakas kayo sa akin, susubukan ko na lang kayo. Ellen, please, mabait ka. Alam kong mabait ka at may tinatagong kabutihan sa puso mo. Alam ko yon, sigurado ako doon. Kasi mula nung magkakilala tayo, wala kang ibang ginawa kundi ang pakitaan kaming mag-ina ng kabutihan. Yan naman pala eh. Alam niyo naman palang mabait ako na puro kabutihan lang ang pinakita ko sa inyo. Lumabag nga ako sa sarili kong batas para sa inyo mag-ina. Pumatay ako. Pumatay ako ng tao na hindi naman dapat. Pero para sa anak mo, ginawa ko. Para maipagtanggol ko siya. Tapos ikaw ay gaganti niyo sa akin? Iiwan niyo ako? Dahil nalaman mo ng sikretong tinatago ko? Sinungaling ka. Sinungaling ka, Pinang. Nangako ka sa akin, di ba? Sinabi ko na sa'yo na may madilim akong lihim. Ano sabi mo nun? Sabi mo wala kang pakialam. Na kung ano man yun, tatanggapin mo pa rin ako. Gaya ng pagtanggap ko sa'yo sa kabila ng karamihan mo. Anong gusto mong maging reaksyon ko, ha? Anong gusto mong gawin ko matapos kitang makitang naglulutot kumakatay ng katawan ng tao kanina? Tulungan ka pa? Ellen, nagsasabi ako ng totoo. Talaga namang kaya kitang tanggapin sana pero pumapatay ka. Kumakain ng tao, naglulutot, nagbebenta. Pati kami ng anak ko, pinakain mo ng tao. Ellen, parang awa mo na. Maawa ka sa amin. Pakawalan mo kami. Ayoko, Pinang! Hindi ako papayag na ako na naman ulit mag-isa. Kung hindi ko kayo magiging pamilya habang buhay, kung hindi ko kayo magiging katulad, mas mabuti pang mamatay na lang kayo. Maging pagkain, maging ulam dito sa karinderya. Mama! Hindi! Ayoko po! Ayoko mamatay! Ayoko maging tinuguan, Mama! Ako na lang. Makakasama lang naman ang gusto mo, di ba? Ayaw mo na lang mag-isa, di ba? Gusto mo ng pamilya? Sige, Ellen, ako. Magiging pamilya mo ako. Pero si Nene, hayaan mo na siya. Hayaan mo siyang mamuhay ng normal. Hayaan mo mamuhay ng normal ang anak ko. Promise, X-Pan, cross my heart. Hindi kita niloloko. Sasama ako sa iyo. Magpapakalayo-layo tayo. Pero wag si Nene. Hayaan mo na lang si Nene, Ellen, please. Nakikiusap ako sa iyo.
Paulit-ulit akong umiling kay Mama. Ayokong iwan siya kasama ni Ate Ellen. Ayokong maging aswang din siya tulad ng dalagang dayong kumaibigan sa kanya. Pero nang malakas akong sinigawan ni Mama, wala na akong nagawa kundi ang tumakbo palabas ng bahay matapos akong pakawalan ni Ate Ellen. Malakas akong napasigaw sa takot nang paglabas ko sa bahay ay may brasong sumalubong sa akin. Pagkakita ko sa pawisang mukha ni Mang Rene na base sa itsura niya'y mukhang ilang oras nang nagtatago matapos niyang makatakas, mas lalo akong napaiyak habang paulit-ulit kong hinihila ang laylayan ng t-shirt niya. Aswang po si Ate Ellen, Manong! Aswang siya! Yung mga ulam na tininda niya, karne ng tao yun! Karne raw po ng mga patay na tao! Galing daw yun sa morgue! Di ko alam kung paano siya nakakuha basta karne ng tao lahat ng ulam na nakain natin galing sa karinderya niya. Tama rin po kayo. Siya nga po ang pumatay kay Aling Mirna. Yung mga nawawalang parte ng katawan ni Aling Mirna, nasa dinuguan na po yun na niluto niya ngayong gabi. Mang Rene, parang awa niyo na po. Tulungan niyo po si Mama. Ibalik niyo po sa akin ang mama ko. Kailangan ko po siya. Siya lang po ang meron ako. Please po. Akong bahala. Alam ko kung paano kakalabanin ng aswang na balbal. Tama ako ng hinala. Mabuti na lang talaga nakadaan pa ako ng simbahan para kumuha ng holy water. Nene, dito ka lang. Kahit na anong mangyari, kahit na anong marinig mo, wag na wag kang papasok sa loob ng bahay. Magtago ka lang dito. Sakali hindi ako makalabas, sakali si Ellen ang matirang buhay, wag kang gagawa ng ingay ha, para hindi ka niya mahanap. Susubukan ko. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para maibalik sa iyo ang mama mo. Nang marinig ng iba pa naming mga kapitbahay ang kalabog, takot na sigawan at iba't ibang ingay galing sa malaking bahay na may karinderya, naalarma sila at nakiusyoso. Sandamakmak na kalalakihan ang pumasok para makiawat. Nang makita ko ang bulto ng taong pumapasok sa bahay ni Ate Ellen, nabuhayan ako ng loob. Nanatili ako sa pwesto ko pero mas tumibay ang paniniwala ko na di tulad kaninay, hindi na magtatagumpay si Ate Ellen sa kagustuhan niyang kunin ang mama ko at tama ako. Pagkatapos ng ilang minutong pagkakalayo kay Mama na nung mga oras na yon ay parang habang buhay, iika-ikang lumabas si Mama ng bahay ni Ate Ellen. Agad akong tumakbo sa kanya at yumakap. Nang sigurado na kaming ligtas na kami, sakalang kami mas nalinawan sa mga nangyari. Habang nagaganap kasi ang lahat ng yon, pakiramdam namin nananaginip lang kami. Pero hindi, totoo ang lahat ng yon. Miss Anne, patay na si Ate Ellen. At huli na nung malaman ng lahat sa barangay namin na aswang na balbal pala siya. Yung ganong aswang daw, mas gusto ang katawan at laman ng taong patay na. Kung hindi niya pinatay si Aling Mirna, kung di nabasag ang frame nung gabing yon, at kung hindi bumaba si Mama para kumuha ng walis, at hindi niya naabutan si Ate Ellen na kinakatay at niluluto ang nawawalang parte ng katawan ni Aling Mirna, baka matagal pa bago namin nabuko ang sikreto ni Ate Ellen. Laking pasasalamat na lang din namin ni Mama na bago pa mahuli ang lahat ay nalaman na namin ang lihim ni Ate Ellen. Kasi kung hindi, ang sabi-sabi baka nagtagumpay daw si Ate Ellen na yang gawin kami, lalo na't yun talaga ang gusto niyang mangyari. Ang maging aswang kami para magkaroon siya ng forever family. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.